Thank you. Ayan. So, two blocks A and B are released from rest on a 30-degree incline when they are 15 meter apart. The coefficient of friction under the block of block A is 0.2 and that the lower block B is 0.4. So, nandito si block A, tapos nandito si block B. Okay, tapos yung distance nila between the two is 15. By the way, yung ano pala, gumawa na ako ng playlist nyo. Nakita nyo naman siguro yung playlist. Hindi ko ma-upload sa ano kasi napupuno sa... Gusto ko sana sa Teams talaga yun i-upload. Ang problema, napupuno yung drive. Sa YouTube na lang. Hindi ako kumikita doon. Kahit wala akong pakino. Pero... libre lang naman yun. Wala naman tayo magagawa. Tapos, ayan. The coefficient of friction between the block A. So, ang mu A natin is 0.2. And then, the mu B is 0.4. Compute the following. The acceleration of A and B. Elapsed time until the block touch. So, nandito na sila pagkatapos, di ba? Ayan, magsasama na sila. Si A and B. So, ito na yung distance ni B. Tapos, ito yung dulo. Yan na yung distance ni A. So, ano yung mga equation nating alam? Si SA is equal to SB plus 15. No? And then, gamit yung block A. Iba natin kulay. Okay, gamit yung block A, meron tong mass. So, siguro equal na lang natin yung mass, no? Or MA, pwede naman. Sir, paano ano? Hindi natin alam kung alin mas mabigat. Wala naman sinabi. Pero, lagyan natin MA. Okay lang. MA, tapos, nandito yung normal force ni A. And then, ang friction is going to this direction, no? Okay. So, dito yung acceleration. So, gamitin natin yung free body diagram natin dito. I-rotate natin yung axis. So, this is, anong angle to? 30. So, using summation ng forces along y prime is equal to 0. So, mga forces is NA minus, tama? MA times the gravity, no? mg. Kasi weight yung kailangan natin. Times cosine of 30 is equal to 0. So, ang NA natin is equal to MAG cosine of 30. Then, summation tayo ng forces along x prime is equal to MA. So, yung acceleration natin, kapag yung acceleration natin nasa x-axis, so, yung summation ng forces natin is equal to, summation ng forces along x is equal to MA, no? Pero kung yung acceleration natin is downward, no? So, sa y natin nilalagay yung MA. Pero kung walang acceleration, so 0 lang natin yon. So, ang mga forces to the right ay, assuming to the right positive, is MA, tama? G, cosine of, joke lang, sine of 30, minus yung frictional force, this is 0.2, times NA, that is equal to MA, G cosine of 30, tama? Ito yung frictional force. This is mu FNA, mu A FNA is equal to MA times the acceleration ni A. Sundan? Okay. So, makikita nyo, lahat sila may MA. So, cancel. So, magkano yung AA? Masasolve ba natin yung AA?
So, cancel na lang natin si MA kasi lahat may MA. Masters. Anong gagamitin natin gravity dyan? 32.2? Hindi, 9.81. Kasi meter per second. So, ay Barbie. 3.90 3.20 206 meter per second squared. So, ito na yung acceleration natin kay block A. Next, kay block B naman, so ano yung mga force niya? Nandito yung mass ni A. Tapos, yung friction is going upward. So, this is FFB. Parang MB pala to. And then, this is the normal force at B. So, summation tayo ng forces. I-rotate lang natin axis uli. This is 30. So, summation ng forces along Y prime is equal to 0. So, NB minus MB G cosine of 30 is equal to 0. So, NB is equal to MB G cosine of 30. Tapos, summation ng forces along X prime is equal to MA. So, ang mga forces to the right is yung MA, MB, G, sine of 30, minus frictional force, that is 0.4, yung NB, that is MB, G, cosine of 30, equals to mass ni B, times the acceleration ni B. So, magkano yung acceleration ni B? Again, makakancel lang natin si MB, yung mass. 1.507 meter per second squared. So, kung makikita nyo, mas mabilis sino mas mabilis? Si A. So, ibig sabihin, mag-aabot nga sila, no? Baka mamaya, na-solve natin, hindi pala sila mag-aabot, no? Makikita nyo, mas mabilis si B kesa kay A. Baka, hindi sila mag-meet, no? Hindi sila mag-meet, no? Ayun lang. So, mas mabilis nga si A. So, tama naman yan. Ngayon, paano natin makukuha yung distance ni A? O, distance ni B, ang sabi dyan, starting from rest. So, ang gamitin nating formula is, ang time ba yung nahanap? BF, hindi kailangan yung BF. Yung S na lang, no? S is equal to BOT plus 1/2 AT squared. So, kung kukunin natin si SA, ang gagamitin nating acceleration, syempre, yung acceleration ni A. So, ang SA natin, initial velocity niyan, 0. 1/2. Ano yung acceleration ni A? 3.206 times T squared. Then, SB is equal to initial velocity ni SB, 0. So, gagamitin natin yung acceleration ni B, which is equal to 1.507 T squared. So, ngayon, alam natin yung isang equation natin na to na ang SA is equal to SB plus 15. So, salpak lang natin yung mga... Ay, Barbie. Ito. So, this is the SA equal kay SB plus 15. So, dalawa yung makukuha yung value dyan na T. Isang positive, isang negative kasi quadratic.
So, magkano ilalabas? Magkano pa? 4.202 seconds. What if ang nakuha nyo mas mabilis si yung acceleration ni B? Kunyari ito si B. So di ba mas mababa to? Pagka tinranspose mo magiging negative, tapos i-square root mo yung negative, imaginary. So ibig sabihin, hindi talaga sila magmi-meet kapag mas mabilis si B kesa kay A. So for example, sa board exam lumabas yung ganon. Sir, paano yun? Tinatanong magkailan daw sila magmi-meet. Lumabas sa exam ko mas mabilis si B kesa kay A. Syempre, anong gagawin mo doon? Baka nagkamali lang ng nagkabaliktad lang sila ng friction. Kasi tignan nyo kung makikita nyo, yung friction ni B, mas magaspang. Kasi mas mataas yung mu, mas magaspang yon, no? Syempre, kung mas magaspang to, edi mas mabagal siyang makakagalaw compared dun sa mas mabilis, no? By engineering judgment, yun yung tinatawag natin. Konti na lang. Did you know that I'm riding this horseback? Check. Pero actually, kaya naman natin talaga to. Dapat. Hanggang dito lang naman yung finals nyo. More on, ganito lang. Baka nga kay Sir Emil na ako manghingi ng problem nito. Yan yung exam nila ngayon dyan. Nakakatawa. Nagpa-final exam na pala yung physics. Intervention per physics yun. Ay, ito, yung sinasabi nga natin na kapag na-try nyo na ba yon? Or i-try nyo? Kasi yung mga batch na naturuan ko, nag-try daw sila, hindi ko man alam, nag-experiment sila. Kasi daw, di sila naniniwala. Wow. Di sila naniniwala na. Sabi ko kasi, kapag nasa elevator ka, bumibigat ka. Pagpaangat yung elevator. Pero pag pababa daw yung elevator, gumagaan ka. So, ang ginawa nila, yung nagdala sila ng timbangan. Tapos, sumakay sila dun sa timbangan. Tapos, nung umaangat na elevator, nadagdagan yung timbang nila. Ayan. Try niya lang, no? Sa mga nagtitimbang. May dala-dalang timbangan. Hoy, bakit kami dalang timbangan? Sudyante ka ni Sir Mike. Pero parang masaya yun. Magagamit nyo yun sa ang bilis naman nilang mag-exam. Okay. Starting from rest, an elevator weighing 900 newtons. So, nagwe-weigh daw siya ng, ito yung elevator. Ang weight ng elevator is 9,000 newtons rather. Ba't ang laki? (900 newtons) with an upward velocity. So, kung yung velocity is upward, saan papunta yung acceleration? Siyempre, pataas din, di ba? In 5 seconds. Starting from rest. So, with the uniform acceleration. So, paano natin masasolve yung acceleration? So, di ba ang formula? This is the final velocity is equal to the initial velocity plus 80. Since ang final velocity natin is 5, ang initial velocity starting from the 0 plus A, parang 4 seconds lang pala yung nakasulat. Parang medyo bobo sa sulat din. So, magkano yung acceleration? 1 point.
Okay, which of the following most nearly gives the apparent weight of 600 Newton man standing in the elevator during the ascent, no? Ascent is yung pag-angat, no? So, paanong apparent weight yan? Yung apparent weight niyan is yung normal force na nararamdaman nung floor nung elevator. So, kapag magsasolve tayo ng kinetics, so ang i-consider mo na lang doon muna is yung man. Hindi natin i-consider na yung weight ng elevator, no? So, during the ascent, so nandito yung normal force niya, which is the apparent weight, no? Ito yung tinatawag natin the normal force. Tapos, nandito yung weight ng man. Magkano daw yung weight ng 1? 600 Newton. So, using summation ng forces vertical or y prime, y is equal to MA. No? Ano yung mga forces vertical? So, kino-consider lang muna natin dito is yung nasa loob ng elevator. That is equal to normal force. Ito yung apparent weight niya, yung normal force niya, minus 600 is equal to MA. Ano yung M? Wag-wag dapat, di ba? So, papalitan mo to ng W over G. So, this is 600 over 9.81 times the acceleration na 1.25. So, magkano yung N? This is the apparent weight. So, malalagdagan nga siya. $600 divided by 9.81. 6.7. Ano? 6.7. Tama yan. Magkano? 6.7. Point 6, 4.5 4.53 6.7 newtons. So, ito na yung apparent weight niya. The next, calculate the tension in the supporting cable. So, di ba yung tension, ito yon. So, ano lahat ng isasama natin? Yan, isasama nyo pa ba yung normal force? Hindi na, no? Kasi nasa loob na yan. So, kapag nag-summation tayo ng forces vertical is equal to MA, ano na lang yung mga forces vertical natin? Nandiyan dyan yung tension minus the mass sa 9,000 minus 600 is equal to MA. Ang M natin is yung 9,600 over 9.81 times the acceleration na 1.25. So, magkano si T? Yung normal force po, nararamdaman lang sa loob. Yes. Tama. Kasi syempre, 'di ba, sabi nga natin kapag mga internal force, pag yung internal yung pinag-consider natin. Kaso ang consider natin dito is yung buong tension, yung buong ano na. So magkano? 10,823.25 newtons. Patawarin nyo na yung decimal ng very light. So, kunwari may pulley. Di ba pagka sa elevator, kunwari ito yung isa, tapos may elevator. Kung ano yung acceleration mo dito, yun din yung acceleration mo dito. Kung ano yung tension dito, yun din yung tension pag sinabing frictionless yung pulley, di ba? And, Ano daw po pag may weighing scale na kasama? oh, ito yung susunod na problem. Ayan, may kasama na spring scale sa elevator. Oh, very good.
Nice question. Ay, ito pala, may tanong din. Naalala yung ay, nakwento ko nata sa iba to, pero okay lang. Yung may lamok, ay, langaw, sige, langaw. May langaw. Naalala niyo yun? Paano kunwari may langaw, 1 kilo yung langaw, lumilipad yung langaw sa loob ng elevator? I mean, sige, lumilipad yung langaw. Kapag kinonsider nyo ba, ano ba siya, nahihila ba ni tension yon yung langaw? Kasama ba sa yung langaw? Kunwari lumilipad yung langaw sa loob ng elevator, isasama nyo ba yung weight ng langaw or hindi? Bakit? Di ba tatanong na to? Oy, lalala niya. Sige, maglalagay tayo ng may langaw. Dati pinagtalunan din yan sa mga review center. Pero may nakasagot na, pinaliwanag niya na kapag yung langaw daw may mass, yung iba kasi negligible naman na daw yung mass ng langaw or lamok. Pero kung mabigat nga yung langaw, mga 10 kilos, ganun. So, hindi, kasi daw, kasama daw yon sa system, sa elevator. Kasi daw yung resistance daw nung pakpak, di ba lumilipad siya, tumatama naman daw dun sa sahig. So, kasama yung mass ng langaw talaga. Kasi di ba parang, imagine niyo yung langaw, imagine niyo yung langaw humihila sa elevator, tapos lumilipad. Hindi naman dumidikit sa sahig yung langaw, di ba? Hindi, di ba? Or, kunwari nasa sasakyan. Nasa field trip kayo, may daladalang Lays, yan, yaman. May dalalang Pringles yung iba. Tapos yung may langaw dun sa loob ng sasakyan. Tapos umaandar yung sasakyan. Pumreno ng mabilis. Dumikit ba yung langaw dun sa may sa may pader or kung saan man? Hindi, di ba? So, habang gumagalaw din yung airbag, hindi yung mabugo. Habang gumagalaw din yung sasakyan, kasama din gumagalaw yung langaw, di ba? Oo. So, kasi nga daw yung air kineso, yung pag-gana niya, naalala niya, galing. Yan, kasama daw. Ito na. Ito na yung tanong na kasama naman yung paano pagka may scale? Diba gusto nyo pa mag 4 hours? 2 problem na lang, tapos na. Ito ay pinaka-chill na subject sa lahat. Okay, si Andrea, wala pala, malis na pala dito. Si Zoe yung favorite ko dito. Si Andrea weighs 75 kilograms. Ay, medyo mabigat pala siya. mas magaan pa ako ng konti. 75 kilograms stands on a spring scale in an elevator. So, for example, meron tayo ditong spring scale. Ayan, di ba may babasahin dyan? Nakatayo yung spring scale. During the first 3 seconds of motion, motion from rest, the tension in the hoisting cable is equal to 8,300 Newton. The total mass of the elevator, Andrea, and the scale, so this is the mass total, that is 750 kilograms. Find the vertical acceleration. So, nandito yung tension, tapos nandito yung total weight. Tapos, yung acceleration is upward. So, using summation ng forces, vertical is equal to 0. Upward ba? Paangat. Sinabi bang paangat? Vertical acceleration, paangat nga. Is equal to MA. Ano yung mga forces vertical? Nandiyan si tension. Minus the weight total is equal to MTA. So, may tension naman tayo. That is equal to 8,300 minus the weight total, WG.
So, 750 over 9.81 is equal to the mass, that is 750 times acceleration. So, magkano yung acceleration? 8,300 minus 750 over 9.81. Saan? Yung alin? Ay, oo, sorry. Wait nga pala to. Thank you. So, 750 by 9.81 pala dahil weight nga pala, no? Okay. Ay, hindi 6.7. Sayang. Ay, kumpletuhin natin. 1.2567 meter per second. 6.7. Okay. Ito naman, find the reading R on the scale. So, ano yung reading sa scale? Di ba ito yun yung nasa loob? Yung nasa loob, which is the Rn. Yun yung normal force. Yan yung babasahin niya, di ba? Tapos, nandito yung antimbang ni Zoe, 750. Joke, 70. Binigatan ko naman siya, no? Kilograms. So, ano lang yung i-consider natin dito? Ito lang, di ba? Hindi na nakakasama yung buong elevator. So, ayun. So, para makuha natin yan, summation ng forces vertical is equal to MA. Ang forces vertical natin, nandiyan dyan yung reading sa scale, minus the 75 times 9.81 is equal to MA. Ang mass natin is 75 times the acceleration, 1.2567 is equal to so this is magkano yung Rn nya? Di ba manarigdagan yan? .0025 newtons. Ano kaya timbang niyan? Gano'n ko kadagdag yung ano niya? Divide mo ng 9. Grabe, ilan yung nadagdag? 84 point something, 84.6. So, mga kung from 75, 9 kilograms din, no? So, sir, paano namin malalaman yung madadagdag sa timbang nyo? So, check nyo. Kasi may nakasulat naman dun sa elevator kung ano yung acceleration niya or yung speed. Sabi niya, si sir naman, wag na. Bahala ka na dyan. Hirap mo ka-banding. Next. Find the upward velocity of the elevator. So, di ba ang Barbie. Ang final velocity is equal to BF is equal to VI plus 80. So, ang final velocity, hinahanap, initial velocity from rest, 0 plus 1.2567 times the time na 3. So, BF is equal... Dati, iba yung number na... Yung iba favorite daw nila 6.7. Yung iba kong estudyante, hindi daw 6.7 yung gusto eh. Ay, hindi ko alam kung ano yung gusto nila. Sabi nila, ibang number daw gusto nila eh. Nasa problem 6 na tayo. Ang kasunod ay 7. 6, 7. Ay, alam nyo, hindi ko talaga gets yun. Ginagamit ko lang. Parang pinapawi mo na tayo. May dumating bang bago? Parang may dumating na bago na hindi ko na-attendance. Wala ba?
Sinong Carlo? Si Liwan. Nandiyan dyan si Liwan. Ayun, nandiyan ka din. Ano name mo? Harold. Si Hans, wala. Hmm. Sino naman mataas ang magulo ang mood swing? Mga babae daw, may mood swing. Which is true. Which is true. Ay, may jowa. May nagtanong ba naman sa akin? Kasi di ba alam niya nagbibiro ako lagi sa parang sa tawag dito. Yung post lang na trip ko lang na shared post. Sabi niya, "Sir, wala talaga? Wala talagang chance sa babae." Sabi ko, minura ko na lang talaga siya. Mumurahin ko na lang talaga eh. Naka-record niya. Hindi ko naman natuloy. Sino yun? Dadoy tuwan-tuwa. Happy yarn. Ano? Okay, sige, last na. So, a bullet weighing 5 Newton is fired vertically of 900 meter per second. So, initial velocity niya 900 meter per second. If the velocity is 885 meter per second, after 1 second, so ang V2 natin is 885. Time is equal to 1 second. What is the acceleration of the bullet after 1 second? So, di ba yung acceleration niyan is upward, tama? Tapos, meron daw yung weight na 5 Newton. Sir, ano idadagdag natin dyan? Mamaya na. Magkano yung acceleration? So, BF is equal to BI minus plus 80. So, yung final velocity, 885 is equal to 900 plus 80. May time pala na 1 second. So, magkano yung acceleration? Negative 5 meter per second squared. Ah, 15 ba? Diba? Nag-negative 15 per second squared. So, diba ang dati ang acceleration lang natin ay 9.81. So, what is the average air resistance? Kasi nga, may air resistance dyan, no? May kumukontra dyan. So, ito na yung resistance, which is yung R. O, ano? Sige, kumuha na kayo ng upuan. Ang gugulo. Sino? Sir, ano po kasi sa next week po, may presentation kami sa elective po. Tatamaan po sa assessment natin. kung sa intake. Wednesday. Bakit? Gusto po niya sa makikay daw mo sa Kasi nakaraan po kasi di ba ilang beses po kami umaagat sa kasi po lagi natatawin. Hindi din kayo pumasok. Mag-take na lang kayo next time ng ito. Ng exam, hindi bang araw na lang. Sige, mag-present kayo sa kanya. Sige po. Thank you po. Sige na. Okay, nasa na ako, nawala na ako.
So, resistance. So, summation na lang tayo ng forces. Vertical is equal to MA. So, ano yung mga forces vertical natin? So, syempre, assume natin positive upward. Pero ang gagamitin natin, negative acceleration, no? So, ang forces vertical, nandiyan dyan CR. Negative minus the 5 Newton is equal to the mass, that is equal to wagwag, 9.81, times the acceleration na negative 15. So, magkano yung air resistance? That is equal to 5. Ayoko siyang kausapin. Magkano? 2.6 newtons. Ano ko? Do. So, what is the maximum height that the bullet reach, assuming that the air resistance remains constant? So, syempre, yung gagamitin natin dyan is yung acceleration na negative 15. Kasi constant naman na din yung air resistance natin doon. So, the final velocity is equal to the initial velocity plus 80. Ay, S pala yung nahanap, no? BF squared pala dapat. S. So, ano yung final velocity kapag maximum height? 0 is equal to the initial velocity. So, ang gagamitin na lang natin dito ay, alin yung gusto nyo gamitin? Ito na lang, yung 900. So, 900 square, ay, ba't degrees yan? Squared plus 2 times negative 15 multiplied by the S. Ayan yung nahanap. So, magkano yung S? May divided by 30. 27,000 meters. So, ang S is